Hindi pa tapos ang paglilinis sa ilang paaralang binaha dahil sa bagyo at habagat. May mga pamilya rin na nananatili pa sa mga paaralan kaya apektado ang pagbubukas ng klase. Live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, nadagdagan ba ang bilang ng mga paaralan na hindi matutuloy ang pasok bukas? Just alam mo, sa tindi ng pinsala na iniwan ng baha, nadagdagan pa ang mga paaralan na hindi sasabay sa pagbubukas ng klase bukas. Nakadagdag pa sa problema ng ilang magulang ang mga school supplies na nalubog sa baha. Kaya naman hindi daw nila alam ngayon kung saan sila kukuha ng bagong pambili. Halos pumantay na ang baha sa ikalawang palapag ng mga gusali ng Betigo Belmonte Elementary School sa Quezon City sa kasagsagan ng malakas na ulan nitong Miyerkules. Sa Masambong High School naman, nalubog ang mga gamit ng paaralan kaya naman problemado ang mga guro. Maging mga bag at school supplies na ipamimigay sana sa mga mag-aaral, hindi nakaligtas. Dagdag perwisyo pa ang tila gabundok na basurang naipon nang humupa ang tubig. Kaya puspusan na ang flushing operation sa mga apektadong paaralan sa Quezon City gaya sa Sergio Osmeña Senior High School. Sa tindi ng baha, kanselado ang pagbubukas ng klase ng mga paaralan na pinakaapektado. Sa Valenzuela City, unti-unti nang humuhupa ang baha pero nananatili pa rin sa ilang paaralan ang mga inilikas na residente. Bakas pa ang pinsala na iniwan ng lampas tao na baha dito sa Andres Fernando Elementary School sa Valenzuela City. Hanggang ngayon, hindi pa nalilinis ang ilang silid-aralan. Kung makikita ninyo, nagkalat ang mga upuan, basa ang mga libro at sira-sira ang mga kagamitan na nalubog sa baha. Ayon sa pamunuan ng paaralan, bukas pa raw magpapatuloy ang paglilinis ng mga guro. Aabot pa sa halos 500 ng mga bakwit sa Andres Fernando Elementary School. Isa na dyan si Neseline Alastre na may 2 anak. Napapaiyak na lang daw siya sa tuwing naaalala niya ang kanilang sitwasyon. Halos 30 magkakapit-bahay daw silang nagsisiksikan sa silid-aralan na ito. Nagkakasakit na raw ang ilang bakwit gaya ng pagdudumi. Wala na nga silang malilipatan, nakadagdag pa sa problema niya ang school supplies ng kanyang panganay na incoming grade 6 sa pasukan. Nung tumaas yung tubig, nandito na kami sa school, asawa ko na lang po naiwan sa bahay. Nalaglag po isang bag na gamit na nakalagay sa supot. Ngayon, basang-basa po talaga lahat. Binigyan ng hanggang bukas sa mga bakwit na makauwi sa kanilang mga bahay bilang paghahanda sa pasukan. Pero ang ilan, nangangamba na baka magtagal pa sila sa mga paaralan na ginawang evacuation center. Kasi po sir, yung bahay namin, tumagilid na. Tapos yung kalahati may tubig pa. Hindi po ma-desisyon na kung makukumpuni pa, kaya natatakot po kami magsiuwi. Sa tingin niyo po ba matatagalan pa kayo dito sa evacuation center? Hindi po, pagsisikapan naman po na kasi may Just balik dito sa Marikina, ito yung H. Bautista Elementary School. Hindi na tumaas yung tubig baha dito pero isa ito sa pinakamalaking evacuation center sa lungsod na umabot niya sa halos 3 o higit 3,000 mga bakwit yung dinala dito pero ngayong araw umaabot na lang yan sa 26 families o katumbas ng 120 individuals na makikita nga ninyo. Diyan sila ngayon nakatira sa mga modular tents sa likuran ko. Ayon sa LGU, hinahanapan na nila ng malilipatan itong mga bakwit na walang-wala o ibig sabihin ito yung mga wala na talagang mapupuntahan para at least hindi na rin sila makasagabal sa muling pagbubukas ng klase sa August 5. Jess, balik sa iyo. Nagulat mula sa Marikina, maraming salamat Gio Robles. Sa panibago mong pahayag ni DepEd Secretary Sonny Angara, bumaba na sa 979 ang mga eskwelahan sa buong bansa na postponed ang school opening bukas. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.